So, ayan, for today's video, pasok ulit yung mga bata sa school at na-prepare ko na po yung breakfast ng mga bata, mga kapiks. Yan po yung kanin nila, yung aming natira kagabi. Tapos, yun nga ho, nag-adobo po ako ng bangus. Kagabi din po, ulam namin. So, may natirang 2 peraso. Ininit ko po ngayong umaga para may sabaw po silang ulam, mga kapiks. Ayan si Ate Ezra. Nag-ano na po siya ng kanyang gatas. Mga kapiks, nakuha ko na po yung uniform ni Ate Ezra kahapon. So, mayroon pa po kulang isang blouse. So, sabi ko kay ate, kunin ko na lang din pag matapos na. Kasi yung nakuha ko po kahapon is 2 pares. Yung 2 pares po na pinatahi ko. Kasi yun nga si Ate Ezra. Gusto niya na pong magsuot ng school uniform. So, kahapon medyo natagalan po kami pag-uwi ng tanghali dahil matagal din po silang lumabas. So, nagtanong pa ko sa isang teacher kung ano oras yung labasan ng mga bata. Sabi niya 12 daw. So, ngayon yung mangyayari kasi gusto kong magbaon ni Ate Ezra. Yung problema po nito, wala pa po siyang baonan na gagamitin. Ate, dito mo peperminti nga suka. Kaya ang Maria naman lang. Nakakabara. May naman daw ito chicken rice. Ito pera man. 35 kaya kalibas. Ano nga chicken rice? So sabi niya, ma, meron naman daw doon binibentang chicken rice. 35 pesos yung nakabaw lang po siya. Tapos kahapon din po habang naghihintay ako sa labas, may nagbibenta po doon ng shumai with rice. Nakabaw din po siya. Parang yung nilalagay po ng fries, yun yung size niya, mga kapiks, 35 pesos din. Sabi niya, yun lang daw muna yung bibilhin niya kasi pag umuwi po siya ng tanghali, alanganin na po sa oras. Tapos mabiyahe pa. Hihintay pa po ng sasakyan doon. Tapos pag uwi dito sa bahay, maghihintay ulit ng sasakyan papuntang school. Mabuti sana pag hindi matagal yung dito pag may dumadaan na sasakyan. Kaso hihintay ka din minsan ng 2 minutes or ilang minuto din before ka makasakay ng tricycle or pedicab. So, yun nga ho, doon din kami kina mama kagabi. Dumaan na lang din po ako doon kasi medyo malapit lang naman yung kinuhaan ko ng uniform. So, yun nga ho, si kuya, nakita ko po yung kalagayan niya. Yung pala, mga kapiks, yung isang or yung kalahating katawan po ni kuya, hindi niya po maigalaw. Yung paa niya, yung isang kamay niya po, hindi niya po maigalaw, hindi niya po minsan nafe-feel or yung kalahating lang po, yung bandang kaliwa, yun po yung hindi nagagalaw ni kuya. Pero yung sa naman po sa kanan, yun po yung parang ginagamit niya kung tatagilid siya or babalik ulit, tapos or iinat yung kamay niya or yung paa niya, pero yung kaliwa talaga, mga kapiks, wala na. So, dun sa bahay, alam mo na po, hindi naman po nawawala yung mga herbal na inaano sa katawan. So, yun nga ho, may iwan ko po kung familiar po kayo sa panauli po na dahon. So, parang nilahog siya or ininit muna sa apoy bago sa balat ni kuya. So, kahapon daw medyo nararamdaman na ni kuya yung init kasi sabi niya po parang nagrereklamo na siya na aray masakit. So, it means siguro parang may na po kay kuya, may improvement, pero di ko lang din po sure. Tapos inuubo din po si kuya, may ubo po siya, matigas din yung ubo ni kuya. Po sana nun, papasyal ako doon kay kuya kasi papasyal na ako doon pag may dala akong snack, kagaya po ng prutas. Nagtanong ako kay Nika kung ano yung pwede kay kuya. Mga kulay green daw na prutas, kagaya po ng green apple,
Tapos grape siguro yung kulay green lang din. Orange, hindi ko lang din po alam. So kahapon na ano po talaga yung pag ano ko doon, pagdaan, biglaan lang din po. Ano? May kulang pa akong papel. Ano ang papel? Ha? Ang nilabang na ng papel. Lengthwise? Wari ka lengthwise? Wari pa makapalit. Twice. Ang crosswise naman natin pa. Gani, wala niya, 1 lang to. Ang pahalaba pa lengthwise ito. Ang pahigda nga kato nga crosswise. Yan. Almusal na po sila mga kapiks. Normal lang po ba na ano? Sumasakit po yung ulo ni Kuya. Kasi yun nga, biglaan lang po talaga yung mild stroke ni Kuya. Pumayat po si Kuya. Yung lungkot po na ano ko kahapon nung tinignan ko siya, hindi ko lang po pinahalata kasi baka din po sabihin ni Kuya, baka maano siya ng ano, mabawasan or sabihin niya, or yun nga ho, mawalan siya ng lakas at loob, nagkagaling pa siya mga kapiks. Sabi ko sa kanya, Kuya, wag kang palaging nakahiga. Nagpapabili siya ng ano, Robitussin. Kasi yun daw yung iniinom niya nung may ubo siya. Parang doon daw kumakalma yung ubo ni Kuya. Sabi ko, upo-upo ka para yung mga joint mo mainat, yung kamay mo. So, buti na lang din po nandun yung kuya ko yung nagiba dito sa dingding namin. Dahil nung time po na pupunta si Kuya sa CR, kinarga niya po. Kasi pag sila mama lang tsaka yung isang hipag ko, nagreklamo dahil medyo mabigat daw si Kuya. Ano? Tumagawa nila akong pagkataon. Pag mata ko kay magkot mo lang. I-story na naman ipatpatan ano? Diba, grabe. Ano man? Yung kita ko man alas ng ano. Oh, bumuhat alas 4. To, Ito pala to. to, Nagising pala siya kanina alas 2 ng madaling araw. magkot. Ako din po nagising ako pero natulog po ulit ako. Pagising ko po ngayon alas 5 na. Matawa ka nag-alam ng cellphone. Wala mo mga kabati nga nagtingin. Parang alam ulo ng parang kagatang halina. Asya. Si Ate Isra din po nag-alarm daw. Nilagay niya sa kanyang unan para marinig niya yung alarm. Nakakagap, bakit magkakit 8 pag mata? Nakakapay. Pero ako naman. Pero pa? Oo ba? So kausap po namin si Pix. Maya-maya. Aalis na po yan. Papasok naman. Ito na po yung uniform ni Ate Ezra May. So, dalawa po yan. Yung isa nasa baba. Dahil kagabi ko lang po ito nilabahan. Na-dryer ko naman po pero medyo mabasa pa. Pero ngayong umaga, ano na po siya, tuyo. Tsaka ito naman po, dalawang belt. Nilalagay po yan dito. Yan, dito. Yung kanyang palda. Yan. Medyo mahaba po yung palda niya kasi sa paa niya para hindi daw makita yung ano doon, peklat. Yan, dalawa. So, ayan mga kapiks. Magpla-plan siya po muna ako. Yan nga mga kapiks. Buta na lang din po, hindi pa po ginagamit ni Boss Angel yung kanilang plancha. So, nakakahiram pa po ako. Bibili naman po ako, hindi lang po ngayon. Nabibigyan ko din po yun ng ano, na budget, charis. So, yun nga ho, kahapon, doon ako sa ano ni Ate Ezra. Yung mga kaklase niya po, tapos yung kabatch niya po nung elementary, mga naka-uniform na. So, siguro napapansin niya po na siya na lang yung hindi. Kaya sabi niya sa akin, Ma, sige na ma. Tanungin mo na, puntahan na natin doon kung ano na. Kung tapos na daw matahi yung uniform niya. So, yun ho, minessage ko si ate. Sabi ko, Ti, kahit isa lang, Ti, kung pwede ko nang makuha. Sabi niya, sige, kahit ano, mamayang hapon na lang. So, pagpunta ko din po doon, hindi din po binigay dahil kailangan din pong isukat ni Ate Ezra para makita kung may aayusin pa or
okay na. So, okay, okay naman po yung sukat kay Ate Ezra. Kaya ayun, dalawa yung binigay sa amin. So, yung isa, sabi ko, pag ano na. So, iba, mahal mga kapik sa iba. Yung isang set ng uniform. 1,000 1,000 sa labor. Tapos yung tela sa magpapatahi din. Sabi ko mas nakamura-mura talaga ako kasi yung set ng uniform 700. Tapos yung tela nga yung material sa akin pero hindi naman po umabot ng 2K yung material. So yung iba siguro umabot ng 3K plus. 3K plus. So kay Ate Isra siguro mga 3K sakto na po yun. Kasi yun nga ho, naging 1.8 po yung, naging 2.8 po yung ano niya. 2.8 ba? Ay, hindi, naging 1.8 po yung uniform ni Ate Eza. Yung bayad po. Dahil yung dalawang set, 1.4. Tapos yun nga ho, may isang blouse pa na pwede pang, may extrang tela pa na pwedeng gawing blouse. So, kaya, ayun, nag-ano sila ng isa pa. So, 350 yung hingi sa akin. So, naging 1,750. Tapos kahapon na din po nung pagpunta namin doon, kulang pala ng tela na kulay maroon. Kasi dito po yun. Yan po yung ano niya. Dito sa likod nilalagyan din po siya. So ano po sila ng 50 pesos. So sabi ko, doon na lang yung balance ko pagpakuha ko na yung isang blouse. So yan, medyo mainit na siguro yung plancha. Sinuot na po ni Ate Ezra yung kanyang palda. So sabi ko sa kanya, mabilis lang po makita yung yung basa mga kapiks. So hindi pa rin po siya naka-plates ng maayos dahil bagong plancha lang. Tali ko dati. Pag masanay na po siya sa sa plancha, maganda na po siya tignan. Hanggang dyan lang po. So, talian ko po muna siya ng buhok bago niya suotin yung di naiipit man. Suotin niya yung blouse. Mga kapiks, natagalan po ako bago matapos mag-plancha sa uniform ni Ate Eza. Ngayon naman po, tinatalian ko siya. So, tapos na po yung kabilang ulo. Ito naman po sa kabilang ulo naman. Excuse, sorry. Ate, nagpipinahangin katintiyan, mahapdos. Patuhan ka sa akin, ang kuya. Pat, damit ka nga masa kahit motor pat. Ada pera, yung kuya Badil. Pwede ato sumakayin iyalapat. Hindi kaya lang ako magtap. Ayun na pagsinga madungan pat, ayaw na. So, yun nga mga pics, pauwiin ko lang muna siya ngayon dahil wala pa po siyang baunan. So, baka next week, makano ko ng baunan niya. Kapag baunin ko na lang po para hindi na mag-uwi-uwi. Pwede naman po kumain sa loob po ng room nila. Tapos, doon din po kumakain yung kanilang teacher. May mga kasabay naman din po siya doon nakakain. Anuin ko lang po ito yung pang-ulam niya. Tapos pang-ulam nila magahan. Unak. Karin sa nariyo. Masusuot niya na po yung kanyang black shoes. Yan. Anay. Ate. Okay na to ate. Yan po yung palagi yung gusto niyang tali. Tubang daw mama. Atubang. Hey. Wow. Daw. Gandang-gandang di inakala. Yan. Nasuot na po ni Ate Ezra. So, hello guys. Naka-soul uniform na po yung ating Ate Ezra. Wow.
Ano ang iyong nararamdaman today? Happy? You're not happy. Ma, Pat, hindi ako mag-cellphone. Tapos, ma, what's your problem, Pat? Ano yung ito, pa? hindi ako mag-cellphone, ma. Meron ka pang sando, Pat. Wala na ako ng cellphone kasi, Ano? Diyos, may pagbragad ikaw. okay, Tama na mo, bra. Sa. okay. Ikot ulit. Ikot lang. Iinit yung mga manok. Wow, ang pretty ah. Sagan. Sagan. Diyos, parang nagdabuan. So, sabi po ng mananahi, mainit talaga yung tela niya. So, kailangan niya pong may dalang electric fan na maliit. Ayan. Ating Ate Ezra. Wow! With school shoes po yan. Wow! Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Ayan, ready na po silang umalis mga kapiks. So, sakay lang po si ate ng tricycle or pedicab. Then yung mga bata, doon yung dalawa, naglakad lang papuntang school. So, yan, dito po kami dumaan sa likod. May biskuit ka, Pat? Kato na pagpayong ka mo ni Piyang, tag-usa mong payong. Ray, yung tubigan, Ray. Ikaw. Nainitan na po siya mga kapiks.